Una sa lahat, video ng paulit-ulit na pang-oriente sa isang nakataling lalaki inilabas ng NBI. Habang 17 Chinese naman ang inresto sa kaparehong resort sa Tagaytay na ginawa umunong pogo at scam hub. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pangulong Bongbong Marcos at dating VP Leni Robredo nag-cross ang landas sa Sorsogon. Pagrespeto lamang daw ito sa Pangulo at wala ng ibang kahulugan ayon sa kampo ni Robredo. Senator Bato de la Rosa, habang buhay daw ang katapatan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Plano niyang investigasyon sa drug war ikasisira raw ng Senado ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. Pagdinig naman sa Kamara, Youth Leadership Summit ng AFP, pinalabas umano ng DepEd sa ilalim noon ni VP Sara na ginamitan ito ng confidential funds. Nurse sa Bohol, patay matapos saksakin ang nainis sa kanyang pasyente. Sa Frontline News Abroad, aso na ispatan ng paraglider sa tuktok ng Great Pyramid of Giza. At sa Showbiz Tonight, One Direction fans nagluluksa sa biglaang pagpanaw ni Liam Payne. Nag-cross ang landas sina Pangulong Bongbong Marcos at dating VP Leni Robredo sa Sorsogon. Ayon sa kampo ni Robredo, pagpapakita lang yan ng respeto sa Pangulo at wala ng ibang kahulugan. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Nagbatian at nagkamayan sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo bago magsimula ang programa sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena kaninang umaga. Ito ang unang pagkikita ni Marcos at Robredo matapos ang tunggalian nila sa pagkapangulo noong 2022. Noong 2016, naging mahigpit din ang laban ng dalawa sa pagka-vice-presidente. Kasama ni Robredo ang kaalyado at tumatakbong senador na si Bam Aquino. Ang kapwa Bicolano na si Senate President Cheese Escudero ang nag-imbita raw kay Robredo na salubungin si PBBM sa naturang pagtitipon. Magsasama pa raw dapat sina Marcos at Robredo sa entablado pero kinailangan ng bumalik ni Robredo sa Naga dahil sa ibang appointment. Tingin ko rito unang hakbang tungo sa ika nga paghilom ng kung ano mga sugat. Anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay politikal, hindi personal. Hindi man nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati si Robredo pero may iniwan siyang makahulugang mensahe. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Ayon naman sa kampo ni Robredo, wala nang ibang kahulugan ang pagkikita ng dalawang magkaribal sa politika. Lagi namang ready si VP Leni to extend yung required na courtesy at paggalang, lalo na sa presidente ng Pilipinas. So ako, the respect is there, pero wag na tayong magbasa ng more than that dito sa pangyayaring ito. Nitong nakaraang buwan lang nang bumisita rin kay Robredo si Vice President Sara Duterte sa gitna ng Peña Francia Festival sa Naga. Sunod na bumisita ang mga kaalyado ni PBBM na sina dating DILG Secretary Benher Abalos at Senador Bong Revilla. Nauna nang nilinaw ni Robredo na walang halong politika ang mga bumibisita sa kanya at kahit sino, welcome raw sa Naga. Tumatakbo si Robredo sa pagka-mayor ng Naga para sa Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Forever and ever daw ang katapatan ni Senator Bato de la Rosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna yan ng kanyang planong imbestigahan ang drug war ng nakaraang administrasyon. Narito ang aking report.
Kinausap na raw ni Senate President Chis Escudero si Senator Bato de la Rosa tungkol sa plano niyang pangunahan ang kinakasang investigasyon sa Senado kaugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Balak din ni Senator Bongo na humiling ng Senate inquiry kaugnay niyan. Pare-parehong nadidiin sina Go de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa extrajudicial killings o EJK noong drug war. Kaya ayon kay Escudero, Mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. ayon pa sa Senate President, kung itutuloy ang investigasyon, maaring ang Committee of the Whole na ang manguna rito na iminumungkahi ni Senator Risa Hontiveros. Ayon sa Senadora, mas mahihimok ang mga biktima ng drug war na tumistigo kung sa Committee of the Whole ito gagawin. Wala naman daw problema dito si Senator De La Rosa. Ang mahalaga raw, magkaroon ng check and balance. Lalo't lumalabas anya sa ginagawang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara na mas pinaniniwalaan ngayon ang mga dating drug lord at ang nagmumukha raw masama ay ang mga polis na pumuksa umano sa illegal na droga. Nang matanong naman si Senator Bato sa panayam ng programang Story Ko ng One News kung hanggang saan ang kanyang katapatan kay dating Pangulong Duterte, ang sagot niya, My loyalty sa tao na yan will go forever and ever. Yan, okay. I will sink and swim with President Duterte. I also have to ask, di ba, if you're the one presiding over that investigation and from the very start, yun po yung position ninyo, wouldn't that put you in a conflict of interest? Tanong niyo ako ng loyalty. Bakit? Gusto niyo maging plastic ako? Gusto niyo maging plastic ako? Na magpako niyo, kunwari ako sa inyo na hindi ako loyal. para naman kay Senator Amy Marcos, sapat na ang mga impormasyong lumabas sa Quadcom hearing para sampahan ng kaukulang kaso sa korte ang mga nasasangkot. Magkaroon ng Senate investigation, kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serving or otherwise untruthful. Tulad ni Escudero para kay dating Senate President at ngayon Minority Leader na si Senator Coco Pimentel, hindi dapat si Bato ang manguna sa investigasyon sa drug war. Huwag siya at saka huwag moto proprio. Dapat mag-file sila ng reso. Hintayin nila ma-refer sa proper committee. Gusto nila sa Justice Committee, pwede din ako. Ayon naman kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi maaring kumilos ang mga komite ng Senado para mag-imbestiga sa mga issue nang walang resolusyong inihahain sa plenaryo. Meaning if Congress goes on recess, hindi po pwede mag-hearing ang mga committee on a new matter which has not been referred to them, except the Blue Ribbon. This appeal, huwag naman, masisira kayo dyan, masisira ang Senado kung itutuloy po ni Senator Bato ang kanyang balak. Sa ngayon, malabong magkaroon ng Committee of the Whole dahil nakabreak ang Kongreso. Dapat munang hintaying mag-resume ang kanilang regular session. Pinagtatalunan ng gusto ni Senador Bato de la Rosa na magsagawa ng kanyang sariling investigasyon sa drug war nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Dalawa po kasi ang issue sa planong ito. Una, gusto sana ni Senator Bato na magsagawa ng investigasyon na motu proprio o kusang pinatawag lamang niya. Ang senador kasi ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ano po ang ibig sabihin nitong motu proprio investigation? Motu proprio po ay Latin. Sa pangkaraniwan kasi, ang mga hearing sa Kongreso ay nagmumula sa isang resolusyon na inihain ng miyembro ng Senado o Kongreso na humihiling po ng isang investigasyon. Ito'y aaprubahan padapat ng Committee on Rules na siya namang magre-refer o mag-a-assign sa isang komite na siya namang magsasagawa ng congressional inquiry. Ayon kay dating Senador o dating Senate President Franklin Drilon, nung panahon niya, ito po ang proseso para sa mga congressional inquiries para hindi raw magkagulo-gulo sa mga committee assignments. Ang Rules Committee ang magtatakda sa mga komite para hindi sila nagkakalituhan. Ayon kay Drilon, isang komite lamang ang maaaring magsagawa ng investigasyon na hindi dumaraan sa prosesong ito at ito po ang Blue Ribbon Committee. Sa madaling salita, niya, sa pagkakatanda niya, hindi maaari na kusang magpatawag ng Senate investigation si Senator Bato. Pero kailangan pa rin itong pag-usapan at linawin ng Senado. Dahil taong 2010, nagpasa po ng resolution o resolution number 5 ang Senado na nagtatakda ng mga patakaran para sa mga inquiry in aid of legislation. Sa Section 2, nakalagay na ang inquiry ay maaari pong simulan ng Senado
o ng kahit alin sa mga komite nito if the matter is within its competence. Ito pa, ayon kay Senator Bato, sinagawa ng kanyang komite ang PDEA leaks investigation noong nakaraang Mayo nang walang kahit anong Senate resolution o referral mula sa Rules Committee. Ito naman po ang pangalawang issue kung itutuloy ni Senator Bato ang kanyang investigasyon. Dati nang pinagmamalaki ni Senator Bato na brainchild niya ang drug war ni dating Pangulong Duterte. Kung ganon, paano iimbestigahan ni Senator Bato ang isang issue na kanyang maaring kinasasangkutan? Kailangan nga ba siyang mag-inhibit o hindi sumali o hindi promonta doon sa investigasyon? Ang problema po, ang inhibition ay voluntary. Walang kapangyarihan ang sinuman kahit ang Senate President na pilitin si Senator Bato na mag-inhibit kahit may posibleng conflict of interest. Ang pwede lamang gawin ng liderato ng Senado ay subukang kumbinsihin ang kanilang co-equal colleague na mag-inhibit ng kusa. Motu proprio. Ano pa man, gusto talagang ituloy ni Senator Bato ang kanyang investigasyon dahil ayon po sa kanya, kailangan tinatawag ng check and balance sa investigasyon na ginagawa ng mababang kapulungan. Ang pananaw kasi ni Senator Bato, tila mas pinaniniwalaan ng mga testimonya ng mga drug lords at mga drug protector doon po sa mga House hearings. Ito ay kahit ang mga nagdawit ngayon kay Pangulong Duterte sa issue ng EJK ay mga dati niyang opisyal ng PNP na dati rin niyang pinupuri. Sa huli, ito ang bitaw ni Senator Bato de la Rosa sa programang Storicon ng One News. My loyalty to President Duterte will go forever and ever. I will sink and swim with President Duterte. Kung paano pa niya iimbestigahan ng patas ang isyong kinasasangkutan ni Duterte, iyan ngayon ang napakalaking tanong. Kambyo tayo sa ibang balita. Sa pool sa video ang pambubugbog ng isang estudyante sa kapwa niya estudyante sa Davao City. Ang tinitingnang ugat ng gulo, gang war. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Kaliwat kanang suntok at tadyak ang inabot ng lalaking ito habang nakaupo sa pedestrian lane. Maya-maya, tumayo ang lalaki at hinabol ang gumulpi sa kanya. Hindi na nakunan sa video, pero naawat din ang dalawa na pawang mga estudyante. Nangyari yan noong nakaraang linggo sa harap mismo ng kanilang paaralan sa Barangay Sasa, Davao City. Grade 10 ang binugbog, habang grade 9 naman ang nanakit sa kanya. Ayon sa mga pulis, posibleng galing sa magkalabang grupo ang mga sangkot na estudyante. Vina-validate pa po natin yung word na gang, no? But most likely meron po mga grupo itong atin po mga students. Yung sabi ko kanina na meron pong involved na mga adults po dito. Kaya naman po, hinahabol po natin sino-sino po itong mga adults na to na nag-orchestrate ng ganito po sa mga bata po natin. Hindi nagpaunlak ng panayam ang pamunuan ng paaralan, pero ipinatawag na raw nila ang mga sangkot na estudyante at kanilang mga magulang. Nagkasundo raw ang magkabilang panig na ilipat ang dalawang estudyante sa magkaibang eskwelahan. Alam yung ginawa mo, hindi nakakaano ha. Noong nakaraang linggo lang, nang mag-viral ang videong ito ng pananakit sa isa ring estudyante sa Pasig City. Pilit na pinaluhod ang estudyante saka pinagsorry. Agad namang lumuhod ang binatilyo, pero bigla na lang siyang sinampal ng lalaking nakaputing t-shirt. Hindi pa tinigilan ang biktima at ilang beses pa itong pinagsusuntok. Nangyari yan sa labas ng kanilang paaralan na isa raw insidente ng bullying. Tinutunto na ang lalaki at grupong nambuli sa biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, posibleng may mabuong low pressure area malapit sa bansa ngayong darating na weekend. Sa huling datos ng Metra Weather, sa Sabado nakikitang papasok ng LPA ang LPA sa silangan ng Philippine Area of Responsibility. Bagya itong tutulak ng high pressure area o mainit na hangin na nasa China. Posibleng lumapit sa bansa ang LPA sa susunod na linggo at maapektuhan ng Northern or Central Luzon. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere magpapaulan sa Visayas at sa Mindanao. Easterlies naman ang magpapaulan sa silangang bahagi ng Luzon.
Nalibing ng buhay sa landslide ng isang pamilya sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Nag-iempake para lumikas ang mag-asawang Ryan at Echel Cortez kasama ang kanilang panganay at bunsong 3 taong gulang. Nang biglang matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nakaligtas ang panganay habang hinahanap pa rin ang mag-asawa at ang bunso. Ayon sa mga otoridad, 10 pamilya ang apektado ng landslide. Susunod sa Pulsa Video, Chinese na ayaw na raw mang scam at gusto nang umalis sa Pogo Hub sa Tagaytay, itinali at kinoryente ng mga kapwa niya Chino. Nurse, patay matapos saksakin ng gunting ng kanyang pasyente sa Tagbilaran City sa Bohol. At Nations Girl Group na Bini inaming nataranta ng magkaaberya sa kanilang performance sa Billboard concert. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang babaeng nurse matapos saksakin ng gunting ng kanyang pasyente sa Tagbilaran City, Bohol. Nangyari ang krimen sa loob mismo ng ospital. Base sa investigasyon, ilang araw nang nakakonfine sa ospital ang suspect dahil sa LBM. Hindi raw nagustuhan ng pasyente ang paraan ng pananalita ng nurse. Ito raw ang nagtulak sa suspect na saksakin ng biktima gamit ang gunting. Pati ang utility worker na sumaklolo sa nurse sugatan ng madamay sa pananaksak. Agad namang sumuko ang suspect. Nahaharap siya sa mga reklamong murder at serious physical injury. Umaga pa lang ma'am, nakikita na ng suspektong gunting ma'am dun sa nurse station. So may na talaga siya, may galit talaga siya. Marami daw yung sugat yung biktima ma'am, sa liig, mayroon sa kamay, braso, mayroon din po sa katawan. Pinalabas umunong ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Nasa frontline ng balitang yan, Man Enriquez. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. For our participants, we used the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Were you aware that this will be used to justify the 15 million payment of rewards by the DepEd? We are not, ma'am. Can we hear from Colonel Panopio? Mr. Chairman, were you aware? We are not aware, Your Honor. You were not aware? Colonel Boransing. Thank you, Mr. Chair. We were not aware, Mr. Chair. Giit pa ng mga opisyal ng Army kung alam lang daw nila, hindi raw sila magbibigay ng certification sa DepEd. Dagdag naman ni Luistro, maging mahigpit din sana ang COA sa pagsusuri ng mga dokumentong ipinapasa sa kanila. While we tolerate all these irregularities, we are causing deprivation of the basic needs of the so many Filipino citizens. I hope that COA realize that. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Nilabas ng NBI ang torture at rape video sa ginawa nilang rescue operation sa mga Chinese na biktima ng torture sa isang resort sa Tagaytay City. Nadiskubre nilang nag-ooperate bilang Pogo Hub ang naturang resort. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Namumula ang likod habang paulit-ulit na kinukuryente. Yan ang sinapit ng dayuhang ito habang nakaupo sa sahig at nakagapos sa double deck. Siya ang pakay ng mga tauhan ng NBI. Sa isinagawa nilang rescue operation sa isang resort sa Tagaytay City nitong Martes. Inilabas ang torture at raid video sa presko ng NBI ngayong araw. Ikinasa ang operasyon matapos umanong humingi ng saklolo sa mga otoridad ang kaibigan ng biktimang Chinese. Ayon sa NBI, 2 linggo na itong tinotorture ng mga kapwa na Chino. Kinukuryente siya, bali parang nilalatigo yung likuran, ganun. And yung mga passport niya hinuhold and hindi siya pinapalabas dun sa premise. Itong tao na ito ay gusto nang kumalas dun sa grupo. Ayaw na niyang magpatuloy pa being employed dyan sa group na yan. Kaya ayan, tapos nabuko siya na naglalabas siya ng mga pictures and lalo siyang sinaktan. Bukod sa nasagip na lalaki na dakip sa operasyon, ang nasa 17 pang Chinese nationals. Nadiskubre rin sa lugar ang mga computer at mga cellphone na posibleng ginamit umano sa pang-i-scam. Napag-alaman ng NBI na nag-ooperate bilang Pogo ang naturang resort. Ang target talaga namin is to rescue itong traffic victim. Nung chinek namin through plain view or controlled viewing sa term namin, engage sila sa maraming activity like crypto scam, investment scam, catfishing, romance scam. Pero yung targeted victims nila outside jurisdiction ng Philippines. Isa ho yan sa kanilang trick para mahirapan yung ating mga law enforcement agencies to track them down. Naniniwala ang NBI na konektado ang naturang Pogo sa iba pang mga sinalakay na illegal na Pogo hubs sa bansa. Observation findings from a large group na Pogo na nag-occupy ng buildings, sila ng unti-unti, yung konti-konti lang and occupying residential houses. Katulad nito, 17 sila doon sa nakita namin. Nag-group sila into yung smaller group para hindi mahalata na sila ay Pogo. Maharap ang mga nahuling Chinese sa patong-patong na kaso, kabilang na ang paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ibinasura ng korte ang apela ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na ilipat siya sa hospital o house arrest. Humarap kanina si Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 via video call mula sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Sa kabila ng desisyon, pinayagan pa rin si Kibuloy na magpatingin o magpa-confine sa PNP General Hospital kung kailangan. Samantala, sinampahan ng reklamong sedition at inciting to sedition sa Department of Justice sa mga abogado at kaalyado ni Kibuloy na humarang para maaresto ang pastor sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kabilang dyan si Attorney Israelito Torion. Si CIDG Acting Director Police Brigadier General Nicolas Torre ang naghain ng reklamo. Hindi na raw ito ikinagulat ni Torion. General Torre has been threatening us even after the siege. Now he really truly did it. I was even at a loss as to where did I utter words that would incite to sedition. I was just defending my client. Showbiz Tonight na tayo. Inamin ng Nation's girl group na BINI na nataranta sila sa nangyaring aberya sa Billboard Anniversary Concert. Meron din silang panawagan laban sa mga nanguhoard ng kanilang mga merch. Narito ang report ni MJ Marfori. Fresh from their Billboard Anniversary performance, na-interview ko ang Nation's girl group na BINI. Kinamusta natin sila tungkol sa viral performance nilang ito.
kung saan nagka-technical glitch kaya napa-acapella sila. Kaduet ang fans. Natataranta kami deep inside, pero di namin syempre pinapahalata kasi parang hindi pa kami sure kung lahat ba same kami na hindi na naririnig yung music bigla, tapos di namin alam kung ipagpapatuloy pa. Tapos nag-overthink kami na syempre yung beat din, pero hindi namin in-expect na yung blooms, lahat, ang daming nakikikanta po sa amin na wala lang, parang very nakakaano din. Nakakakilig. Ano talaga yung mga mangyayari po talaga na technical difficulties. Pero parang all in all, parang super nag-enjoy lang po kami. Nag-uumapaw ang blessings ng BINI members dahil napakarami nilang endorsements. Bukod sa hectic schedule, alam nyo bang 10 a.m. to 10 p.m. nagpa-practice ang BINI? Kaloka! Pero syempre, iniingatan din daw nila ang kanilang mga sarili. Take talaga kami ng vitamins, tapos minsan pag may free kami, yung stamina namin, nagja-jogging, and then nagpe-prepare na din po kami ng mga preps namin or mga pyesa namin for concert po. Parang joke po, no? Opo, totoo. Pero may breaks naman in between po. Isang buwan mula ngayon, magaganap na ang Grand BINIverse Concert. At bago nga yan, ay naglabas na ng official light stick ang BINI at meron ding samut-saring merch. Mensahe ni BINI Sheena sa fans. Sa mga blooms and mga casuals na wala pang merch namin like at all, we really recommend this batch kasi super affordable and quality siya. So you should buy it. And sa mga blooms, kung mag-hoard man kayo, give chances to others, ganon. Basta po sana po bilhin niyo po siya. Like talaga pinaghirapan siya ng management. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Susunod, karne ng kalabaw na hinihinalang may anthrax ibinenta sa mahigit 100 residente sa Cagayan. Lalaking busy sa pagsa-cellphone habang naglalakad, muntik masagasaan ang tren. At fans ng One Direction sama-samang nagluksa sa biglaang pagkamatay ni Liam Payne. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Iniintay pa ang resulta ng pagsusuri sa magamang hinihinalang tinamaan ng anthrax matapos kumain ng karne ng kalabaw sa Cagayan. Ang karne na ibenta pa sa mahigit 100 residente sa Cagayan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Binabantayan ng Cagayan Provincial Health Office at ng Department of Health ang barangay Matalaw sa bayan ng Santo Niño para makontrol ang pagkalat ng pinaghihinalaang anthrax. Kasunod ito ng paglabas ng sintomas ng sakit sa mag-amang kumain ng kinatay nilang kalabaw. Ayon sa Provincial Veterinary Office, natagpuan ng isa sa mga biktima sa bundok na patay na ang alagang kalabaw noong 1 linggo. Kinatay nila ito at kinain ang karne. Ibinenta rin ang ibang karne sa iba pa nilang kabarangay. Ilang araw ang nakalipas, nakaranas ang mag-ama ng lagnat, panginginig, panghihina at ilang sugat sa katawan. Nakalabas na ng ospital ang isa sa mag-ama. Ipinadala na ang kanilang specimen sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Muntinlupa para makumpirma kung anthrax nga ang tumama sa kanila. Binabantayan naman ang higit 100 residenteng nakabili at nakakain ng karne ng apektadong kalabaw. Marami po ang bumili, pero yung iba po hindi pa po nila niluluto. Kinuha nung team natin yun as additional specimen for laboratory analysis. Ang anthrax ay sakit mula sa bakteryang galing sa lupa. Pwede itong tumama sa mga hayop gaya ng kalabaw na ipapasa sa tao ang anthrax kung may direktang contact o nakain ang apektadong hayop. Mahahawa rin kung pumasok sa sugat ang bakterya. Kabilang sa sintomas nito ang mga paltos at sugat sa katawan, lagnat, panginginig,
pagkahilo at pananakit ng ulo, pati pananakit ng iba pang bahagi ng katawan, sore throat, pananakit ng tiyan, pagsusuka at diarrhea. May bakuna laban sa anthrax pero mainam pa rin ang agarang paglibing sa mga hayop na biglaan ang pagkamatay. Ikinakasa na ngayon ng Veterinary Office sa Cagayan na bakunahan ang mga hayop sa apektadong barangay. Magkakaroon sana ng agarang pagbabakuna bukas. Wala pong available yata na anthrax vaccine. That's why medyo pumunta sa Metro Manila yung representative po ng Department of Agriculture para po mag-withdraw ng bakuna. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Paalala sa mga commuter, iwasang magbabad sa cellphone habang nasa biyahe. Sa Argentina dahil sa kaka-cellphone, muntik nang masagasaan ng tren ng isang pasahero. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Masdan ang kuwang ito ng CCTV sa Argentina. Abalang-abala sa paggamit ng cellphone ng pasaherong ito habang naglalakad sa istasyon ng tren. Nagdire-diretso ang lalaki hanggang sa Riles. Maya-maya, dumating na ang tren. Maswerteng nakaatras agad ang lalaki kaya hindi siya nahagip ng tren. Kinausap siya ng dalawang staff ng train station pagkatapos ng muntik ng sapiting niyang disgrasya. Sa police dashcam footage namang ito sa Ohio sa Amerika, makikita ang isang kotse na nakatigil sa kalsada. Yun pala, humambalang sa kalsada ang isang dambuhalang inflatable pumpkin. May timbang ito na 350 pounds. Saglit pa itong tinangay ng hangin papunta sa police mobile na may kuha ng dashcam. Bumaba ang isang pulis para tumulong sa pagtanggal ng inflatable pumpkin. Bandang huli, naibalik rin ito sa may-ari. Pinaalalahan na naman ng mga otoridad ng mga residente na tiyaking hindi liliparin ang kanilang mga outdoor decoration ngayong nalalapit na Halloween. Nagsagawa ng cleanup drive sa beach na ito sa Sydney, Australia. Nakasuot pa ng personal protective equipment ang mga naglinis. Ang napulot nila, mga nakalalasong itim na bola. Tar balls ang tawag dyan ng mga otoridad. Lumabas sa preliminary testing na magkahalong langis at debris ang mga ito. Pansamantalang isinara ang mga beach kung saan natagpuan ang mga itim na bola. Inaalam pa kung saan nanggaling ang mga tar ball. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagdadalamhati ngayon ang music industry at fans ni One Direction member Liam Payne sa kanyang biglaang pagpanaw. Nagdaos ng prayer vigil ang maraming Directioners sa tapat ng hotel sa Buenos Aires, Argentina kung saan namatay ang 31-year-old singer. Ayon sa police report, nagwala sa lobby ng hotel si Liam at pinaghahampas ang kanyang laptop. Matapos ang ilang saglit, may narinig daw na malakas na ingay sa likuran ng hotel. Napag-alaman ng mga pulis na nahulog si Liam mula sa balkonahe sa 3rd floor ng hotel. Kabilang sa nakiramay ang grupong Backstreet Boys. Tila halos lahat daw sa mundo ay nasa same boat na nagdadalamhati. Maging ang singer na si Charlie Puth, hindi rin makapaniwala na wala na si Liam. Absolutely heartbreaking naman ang post ni Zed. Minsang nakakolab ni Liam sa isang kanta. Kasunod naman ng malungkot na balita, nagpost sa IG ng broken heart emoji ang author na si Ann Twist. Siya ang nanay ng co-member ni Liam sa One Direction na si Harry Styles. Na-discharge na ang BTS member na si J-Hope mula sa military service. Sinalubong siya ng kapwa member na si Jin na may dala pang flowers. Daan-daang fans din ang nag-abang kay J-Hope sa military base. Nagpasalamat siya sa pagmamahal at support ng armies. Si J-Hope ang pangalawang member ng K-pop boy band na nakalabas sa military. Inaasahang mabubuo ang BTS sa taong 2025 kapag natapos ang military service ng lahat ng members. Diyan lang kayo mga kapatid, hindi pa tapos ang ating chikahan tonight. Abangan, aso na ispatan sa tuktok ng Great Pyramid of Giza. At Bruno Mars at Blackpink Rosé, usap-usapang magko-collab. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May pangmalakasang collab sina Blackpink member Rosé at ang music icon na si Bruno Mars. Pinost nila ngayong gabi sa IG ang poster para dyan. May kasama pang drum set si Bruno sa litrato. Bukas ilalabas ang kanilang collab song. Bago yan, una nang nag-trending ang nakaka-intrigang IG post ni Bruno ng litrato nila ni Rosé. Sa kanyang caption, nag-Korean drinking game daw sila ni Rosé. Sabay sabi ng, "She tried to kiss me." And I was like, what part of the game is this? Hinala ng fans, lyrics yan ng kanilang upcoming song. Ito naman ang dapat nyong abangan dito sa Kapatid Network. Malapit na nating ma-K Lala, ang bagong host ng original talakserye na Face to Face. Ang morning show naman natin na Good Morning Kapatid, mapapanood na ng mas maaga. Narito ang report. Good morning mga kapatid! Mas pinaaga at mas pinahaba. Simula sa Lunes, October 21, mapapanood na ang ating daily morning pampasaya na Good Morning Kapatid tuwing alas 5:30. Extra agad na ang paghahatid natin ng mahahalagang impormasyon at good vibes hanggang alas 8 ng umaga. Last one here! Last one here! Mahirap yung huli! Mahirap yung huli! But wait, there's more. Ang Good Morning Kapatid, sasamahan na rin ng OG Manong ng Umagang Pilipino. Kasalo rin ang reyna ng FM radio. Yan ang dapat abangan sa bagong oras ng Good Morning Kapatid. Kasama inyong fave morning kasalo, ito ang Good Morning Kapatid! Ito pa ang dapat nating abangan. Makikilala na rin natin ang bagong mukha ng OG talakserye na Face to Face. Ang clue, meron siyang K, tapangan, K, tapatan, at K, totohanan. Makaka-face to face na natin siya sa mga susunod na araw. Approved naman sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang kapatid serye na Ang Himala ni Nino. Ang kapatid child stars pa mismo na sina Rai Sofia, Achilles Ador, Kenneth Mendoza at ang ating batang Nino na si Zion Cruz ang personal na bumisita sa opisina ng MTRCB. Binigyan ng MTRCB ng Certificate of Appreciation ang programa para ito sa aktibong pakikiisa ng show sa hangaring magbigay ng mga wastong programa na naaayon sa edad ng mga manonood. Kinikilala po natin ang palabas na Ang Himala ni Nino, kung saan ipinapakita nito ang positibong paglalarawan ng kabataan at malaking epekto nito sa paghubog ng pananaw at ugali ng mga batang manonood. Napapanood ang Himala ni Nino Lunes hanggang Biyernes 11:15 AM bago mag-eat bulaga dito lang sa TV5. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Night. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. At para sa ating pabaong pampa-good night, sa isang pambihirang pagkakataon, may asong naispatan sa tuktok ng Great Pyramid of Giza. Nakita yan ng isang paraglider habang ine-explore ang pyramid. Ayon sa nakitang paraglider, tinatahulan pa ng aso ang mga ibon sa tuktok ng Great Pyramid. Puno ng pagtataka ang paraglider kung paano nakakyat ang aso sa pyramid na may taas na 449 feet. Binalikan niya ito kinabukasan para sa tulungan. Pero biglang nawala ang aso na pag-alamang mag-isa rin itong buwaba mula sa tuktok ng pyramid. Napansin din ng ibang paraglider na may iba pang asong paggala-gala sa paligid na binansagang pyramid dogs. Ang lagay tayo lang bang pwedeng mamasyal doon? Hindi sila din. Yung tataka yung paraglider, parang nakalusot yung mga aso, ang daming mga tourist guides doon na hindi ka papasukin na walang bayad eh. So yun yung point.
But you know, for the ancient Egyptians, the dog has a very strong cultural and religious significance. Okay. Yeah, kasi the god of death, Anubis, is in fact illustrated with the body of a man and the head of a dog or a jackal. Oh, He's one of the most respected gods of ancient Baka Egypt. kaya sila nandun. Also, in many cases, the dogs are also mummified with the master. Mami, talaga? Oo. Interesting. Okay. Paano naging pabahang pamagod na ito? Ginawa mong lead wall eh. Kasalanan mo na naman to eh. Gusto mo bukas. Ang saya-saya naman, sana, di ba? Anyway. Paano naging pabahang pamagod na ngayon, di ba? Anyway, mga kapatid, 69 days na lang, Pasko na. Magandang tayo yan. Ayan po 45 minutes na pagmimaya sa lagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Edwin Gao. Magandang gabi.